So, nagpaplano ka ba na pumunta or mag-apply dito bilang DH sa Singapore at wala kayong access kung paano at mahilig ka mag-TikTok? Baka ito na yung para sa inyo. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So, ayun guys, naghahanap pa kayo ng agency dito sa Singapore na pwedeng makatulong sa inyo. Pero wala kayong alam bali ang mahilig kayo mag-TikTok. So yun, try nyo i-search yung dalawang agency guys na puro Pilipina yung may-ari. Pero guys hindi ako related po sa kanila pero kasi nandito rin sila sa TikTok. So yung madalas nakikita yung mga pinopost nila about sa agency nila at yun nga na nagpapaalis sila galing Pinas papunta dito. So yun, at since mga Pilipina sila, so mas madali para sa atin so yun, ang una po is itong A4 Employment Agency. Ayan, pagmamay-ari ni Ma'am Maureen. At saka siya guys, tiyaga lang din kayo mag-inquire sa kanya kasi medyo busy tao din siya. Pero may isang comment ako dati sa video niya na kasi nga nag-inquire ako kasi nga may-ari siya ng isang agency dito. So yung dati ko kasi agency is hindi pala nagbibigay ng certificate of employment from dating employer ko kasi kailangan ko sana. At na-confirm nga ni Ma'am Maureen na wala pala talagang certificate of employment dito sa Singapore. So yun. So doon ko nalaman na so thankful ako kasi na nag-reply siya sa akin dahil kahit sa sobrang busy niya. So yun guys, may-ari siya ng agency dito na A4 Employment Agency. Ayan. So nilista ko talaga siya guys. So yun, mag-inquire kayo sa kanya, search nyo yung TikTok account niya. So yun, Maureen George, yung niya ito. So ayan, tapos yun, may agency ito. Search nyo lang yung niya, tingnan nyo yung mga videos niya at makikita nyo kung paano doon. At kung talagang totoo yung sinasabi ko na may agency siya dito sa Singapore. Pero ako guys, disclaimer lang, hindi ako related sa kanila. Naggagawa lang ako ng video based dun sa mga nakikita ko lang din nasa TikTok kasi sila. So yun, kung wala kayong access dito, wala kayong kakilala sa Singapore at gusto nyo makapag-work dito, try nyo rin na mag-apply sa kanila. At wala po akong alam na kung magkano yung deduction nila o paano yung process nila. Sa kanila na lang po kayo mag-inquire. So yung second ko naman po is yung ZE Ortega Singapore 888 Employment. So yan naman po ay wala rin akong kaugnayan sa kanya. So yung nakikita ko lang din yung mga post niya na mga may mga videos siya about sa mga natutulungan niya na makarating dito sa Singapore ng mga ex-abroad at saka mga hindi pa yata nakakapag-work dito sa Singapore. So yun, nag-message, hindi ka lang kasi makapag-comment dun sa mga videos niya, naka-private siya. So nag-email na lang ako sa kanya ngayon lang, kaka-email ko lang sa kanya, in-inquire ako. Then meron din silang Facebook page, ayan, Facebook group, ayan pala. So yun, join ako dyan. So yun, pwede din kayong mag-join dyan. So para kung may mga tanong kayo about dun sa kanyang agency or something, baka mapansin kayong matanong din kayo at makapag-reply siya kasi mga busy tao yan. Tiyagaan lang po tayo guys hindi po kasi na pagka-message nyo, re-reply agad sila madami rin naman silang mga ginagawa. So kailangan kung gusto nyo talaga makapag-work dito is tiyaga po talaga tayo. Bali yun, binigay ko lang sa inyo yung dalawang Pinay na may-ari po ng agency dito sa Singapore na pwede nyong pag-applyan. Pero guys disclaimer lang, kung ano man po ang mangyaring kung makapasa kayo or makakuha kayo or kung maging maganda, pero hopefully in God's will maging maayos naman pag halimbawa nakapag-apply kayo. Yun, luck po ninyo yan, hindi po sa akin. Bali ang ko lang po is makatulong sa inyo kung paano po makapag-apply kayo dito ng halimbawa wala kayong contact dito sa Singapore. So yun, sila po sa pamamagitan ng TikTok, at alam naman natin ang TikTok ngayon ay very popular. So yun, baka matulungan kayo via TikTok. So yun, kung may TikTok account kayo, i-search nyo na po sila. Bago kayo inquire kayo, wala namang masama. Wag na agad muna kayo mag-direct na mag-apply. Pakiramdaman nyo muna sa sarili nyo kung gusto nyo ba talaga. Tapos, ayun, ang gagawin ko naman, pag may time ako sa day off ko, pupuntahan ko yung mga some agencies talaga na meron talaga silang branch dito, or meron talagang pwesto. So, yun, kukuha din ako ng mga
ang tawag doon, flyers ang tawag doon, or yung contact number nila para kung gusto nyo mag-apply. So hopefully sana magkaroon ako ng time para magawa ko po yun, para matulungan ko din po kayo. Ayun, kasi alam ko marami pong gustong mag-apply dito sa Singapore na hindi alam kung paano or walang contact dito na mga nag-work. Ayun, so na walang makatulong sa inyo yung ganun. So try nyo lang din dito, mag-inquire lang kayo. Huwag muna kayong ibigay agad din na baka mamaya ang salary deduction pala guys ha, pag mag-a-apply po kayo, lagi nyo pong tatandaan yung sa about ko ilang months ang salary deduction at magkano po yung sweldo nyo, at lagi po ninyo tatandaan dito po sa Singapore is every Sunday ang day off, pero usually po nakikipag-negotiate ang mga employers sa atin na kung pwede mag-day off lang tayo ng halimbawa twice a month lang, tapos yung yung 2 beses sa isang buwan is babayaran nila. Halimbawa sample lang ganun po So depende po pa sa negotiation ng ating magiging employer. So dapat maging aware kayo sa mga bagay na yan. At regarding po doon sa minimum, agency na po ang makakapagsabi sa inyo, kasi hindi ko rin po talaga kasi iba po kasi ang rate ko na kasi nandito na ako sa Singapore. Pero nung nag-start ako ng 2019 is 580 lang ang minimum namin. Pero ngayon alam ko nag-increase sa 600. Pero depende na lang po sa agency nyo. Sila na lang po ang tanungin nyo kung mag-a-apply kayo. Wag muna kayong bigay-bigay agad ng passport nyo ha, kasi pag nabigay nyo na yung passport nyo sa agency nyo at nakahanap pa kayo ng mas mura palang deduction as malaki ang pasahod yun, hindi nyo na basta-basta mababawi yung passport nyo. So mag-inquire muna kayo. Maging kayo guys, maging mautak, or hindi maging mautak na pagtuso pero maging yung nyo, matalas yung nyo, huwag agad-agad padalos-dalos. So yung mag-inquire muna bago mag-apply. So yun lang guys.